Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Duran. Pasasakitin lang po natin ang mga kasukasuan ng mga arthritis na mga nanunungkulan sa gobyernong ito, mga kababayan. Kasi nga po, mga kababayan, sobra na ang kanilang ginagawa. Matatanda na sila sa politika. Pero wala silang naidulot na maganda sa buhay sa ating mga ordinaryong Pilipino. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, mabigyan lang tayo ng konting ayuda, halal agad sila. Yun ang dapat nating baguhin sa ating mga kalagayan. Kasi nga po, tayo ay isang ordinaryong mamamayang Pilipino. Ating pong batikusin, komentaryuhan, opinyonan ang kasong ito na pagiging ombudsman ni Boying Rimulya, mga kababayan. Kasi nga po, ayon po mismo kay Amy Marcos na tinalaga po ito para lang kay VP Sara. Yun po ang nakalungkot at isipin na walang iba kung bakit nilagay si Boying Rimulya sa ombudsman para kay VP Sara. Pakinggan lang po natin itong interview yata to ni Amy Marcos at yung pag-apply ni Boying Rimulya, mga kababayan. Bago pa man pangalanan at makumpirma ang pagtatalaga ni Justice Secretary Crispin Rimulya sa Ombudsman, tiniyak na ito ni Senador Amy Marcos. Paliwanag ng Senadora, planchado na ang pagtatalaga ng kalihim. Matapos anyang hindi makalusot ang planong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, plan C na ang Ombudsman. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako ha, yung plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Nauna nang inihayag ni Senador Amy na bahagi ang lahat ng ito ng plano para pabagsakin at mawala ang mga Duterte sa 2028 elections. Ayon pa sa mambabatas, inasahan niya na rin ang pagtatalaga ng Justice Secretary sa Ombudsman. Ito ay matapos ang sobraan niyang bilis na pagdidismiss ng iba't ibang kaso sa ahensya. Kabilang dito ang last-minute na clearance na kaso na inihain ng senador sa Ombudsman laban kay Rimulya at iba pang opisyal. Kaugnay ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte papunta sa International Criminal Court o ICC. Bukod dito, biglaan rin anyang naisama si Rimulya sa shortlist ng Judicial and Bar Council para sa kandidato sa Ombudsman post. Kasi nakikita ko na may dalawang kandidato na talaga hindi sinundan yung mga regulasyon, ano. Biglang last minute, naka-produce, kahit may disbarment case, kahit may ombudsman cases. Saka ka makarinig ng gano'n, first time naman yan. Ang JBC, tinitingala natin, ginagalang ng maigi. Ba't nagkaganito? Nakakalungkot lang. You still believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Matapos kumpirmahin ng palasyo pagkakatalaga ng Justice Secretary sa Ombudsman, naglabas din ng pahayag ang presidential sister. Isinaad ng senadora ang kanyang pagdududa sa pagkakatalaga kay Rimulya habang iniisip ang kaligtasan anya ng buhay ni VP Sara. Gate rin ito na kailangan ng mamamayan ng Ombudsman na kapanipaniwala, katiwa-tiwala at hindi kasapakat ng kung sino. Asher Kadapa. Yan po ang nakakalungkot, mga kababayan. Talaga pong tinalaga po si Boying Rimulya para po sa mga Duterte. Kasi nga po, kung iisipin niyo po, mga kababayan, ako sarili ko lang pong opinion to, mga kababayan. Huwag kayo maniwala sa akin dahil ako isa na lang naman ako nagsasalita dito ng maliit na extraordinary. Ito yung tumatakbo lang po sa aking isipan, mga kababayan. Bakit ba ang nangyaring investigasyon ngayon sa Senado tungkol doon sa flood control, ang nadidiin lahat, mga senador? Mga kababayan. Bakit? Darating po tayo next year sa February 6, 2026.
At sigurado po ako, ipapile po yung impeachment kay VP Sara, mga kababayan. Diba po? Ah. Ngayon, sa sarili ko lang po itong opinion, baka kako, tinatarget nila ngayon itong 4 na senador. Bakit? Kasi alam naman po natin, pag siyam ang boto ni VP Sara, absuelto siya. Sino ba ang tinatarget nila ngayon? Si Villanueva, si Jinggoy, si Cheese, at nakasama pa si Mark Villar. Ano po? Itong mga taong ito, dalawa lang ang makuha nila, sigurado, convicted na si VP Sara. Tama po? Ito yung sarili ko lang naman pong palapalagay. Hindi ko po ito sinasabi na konfirmado ito. Pero malamang sa naiisip ko lang po ito. Kasi nga po, kung papansinin nyo po, hindi nila nakuha doon sa panahon ni ano. Tingnan nyo naman po kung paano gurgurin si Chis Escudero ngayon. Iniimbestigahan na siya ng Comelec ngayon. Samantala, halos lahat naman yan tumatanggap ng donasyon sa mga kontraktor. Bakit? Sigurado ba tayo si BBM hindi tumatanggap sa Diskaya? Alam naman natin na kapartido sila. Alam naman natin na may pera ang Diskaya. Diba po, mga kababayan? Ngayon po, bakit ba itinalaga si Boyeng Remulla sa ombudsman? Ang isa pang kinakatakot ko dito, mga kababayan, mahilig ito lumabag sa batas. Una, ng paglabag nito sa batas. Laging bukang bibig nitong hayop na ito na si Boyeng Remulla. Ayaw niya makipag-cooperate sa ICC. Diba po? And yet, sila pala nagbibigay ng ebidensya doon sa ICC. Sino ang nag-aktong judicial judge o hukom doon sa airport nung panahon na hinuhuli nila si Pangulong Duterte? Di ba po ang DOJ? Labag po sa batas yun. Kasi nasa batas po natin na kailangan po talagang ang isang tao na dadalhin mo sa ibang bansa, dadaan muna sa local court. Bakit hindi nila idinaan sa local court? Bakit? Ang sabi ni Boyeng, sila na ang gumawa ng trabaho ng local court. Ay hindi nga po sila local court eh. Executive po sila. May separate of power po yan. Judiciary, legislative, and executive. So kailangan, hindi po nila dinaan si Pangulong Duterte. Kaya ang kawawang PRRD nadala sa Netherlands. Pangalawa po, bakit po ganun? Kahit na ang daming sinampang kaso dito sa taong ito, bakit pilit pa rin inilalagay yung pangalan niya sa pagpipilian na maging ombudsman? Pero ngayon, ang ginagawa nila, para bang sabi nila, ang una agad niyang trabaho, buksan ang salin ng BP. Di doon pa lang makikita mo na talagang after siya sa mga Duterte. Malamang po, kakasuhan itong si Baste, si Pulong, si BP Sara, at ipakukulong ito. Tama yung sinasabi ni Madam Amy Marcos, mga kababayan. Wala po talagang ibang target ito kasi wala akong kalaban si BP Sara sa 2028. Sino po ba ang pwedeng humarap sa kanila? Wala po. Ang nakakalungkot lang nito, mga kababayan, sa dami ng kasong sinampa dito, nabalita niyo naman po na pinagbubura ang docket number ng kaso. Pero kahit na, hindi ko ako maniniwala doon na hindi pwede, may malaking kamay po talaga ang nagpapakilos doon sa nagrekomenda
sa mga nag-recommenda. Bakit? Kung talagang hindi lang nila isinama, wala na sana magiging boto roon. Pero pinilit po talaga nilang isama ang pangalang Boying Rimulya. Mahilig po ito mag-bend ng batas. Ngayon po, mga kababayan, ang pangalawa, may nabasa po ako na mayroon palang rule sa ombudsman na pag ang opisyal ng gobyerno ay impeachable, hindi mo na nila gagalawin ang kaso hanggat may nakabinbin pa. Ay nakabinbin pa naman po yung kaso ni BP Sara doon sa Supreme Court. Kasi nga po, nag-file po ng motion for reconsideration ang Congress doon sa impeachment trial ni BP Sara. Ngayon, ang pagkakaalam ko doon, parang hindi, na pagkakaintindi ko, hindi pa nila pwedeng galawin hanggat hindi mananal and void yung desisyon ng Supreme Court. Pero pagdating ng February 6, maglalaps na yon, 1 year ban, doon na po nila pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman. At kung may magsasampa ng kaso kay BP Sara. Yun po ang ano nila dito. Pero, katulad nga po ng sinasabi ni Amy Marcos, na nasa plan C na po sila. Kaya nga siguro, ngayon pa lang, ginugurgur na nila itong mga senador para siguro pwedeng anuhin ito. Sa aking opinion lang po ito, mga kababayan. Baka pwedeng pang-hostage doon sa mga senador para bumoto against BP Sara. Yun ang nakikita ko po dito. Sa akin lang naman po ito. Huwag ko kayo maniwala. Akin lang po ito. Pero, hindi malayong mangyari po, mga kababayan. Kasi talaga naman pong wala ho silang ibang target kung hindi si BP Sara. Ang kinakatakot nila rito, mga kababayan, kung ano, pag naupo si BP Sara, sigurado sa kulungan sila lahat pupunta. Yun po ang katotohanan. Kaya pilit po na talaga nilang hinaharang si BP Sara, mga kababayan. Kailangan talagang harangin nila si BP Sara na maging presidente sa 2020. Yun po ang nakikita ko dito, mga kababayan. Sana magawa na ang paraan ito ni BP Sara kung paano niya ito solusyonan. Kaya sana sa nangyayari ngayon, wag po tayong pabulag sa mga nangyayari ngayon, mga kababayan, tungkol dyan sa mga insertion ng flood control. Wag po tayong pabulag dyan. Kasi ang nangyayari po dyan talaga pong may nagpo-protection po ng malaking kamay dyan. Kasi isipin mo naman po, pag lumutang ang pangalan ni Romualdez, nahihinto ang investigasyon. Nihinto nila. Diba? Yun po ang katotohanan, mga kababayan. Nahihinto lahat ang kanilang investigasyon. Basta mayroong magsabi ng pangalan ni BP Sara. Yun lang po, akin mga kababayan. Sana malusutan ito ni BP Sara until 2028. Kasi sigurado, plunder po ang ikakaso dito, wala akong billion. Di ba po, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot lang. Sana, magawa ng paraan ito, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Maglambing lang po ako sa inyo ng subscribe po, mga kababayan. Subscribe na YouTube channel, Deo Durano TV. At paki-like na rin po at naka-share. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo lahat. God save the Philippines.